Teka lang, uumpisahan niyo agad ang kasal nang wala ako? Nakalimutan niyo ata akong imbitahan. Biglang tura ni Stella at nanlaki naman ang mga mata ni Stacy. Suot ni Stella ang diamond gown na pinasadya pa mismo nito nang nagtungo ito sa kasal ng kanyang stepsister at ng kanyang dating nobyo na dapat sana ay kanyang pakakasalan. Stella, gulantang na wika ni Andre at napatitig ito sa kanyang dating kasintahan. What are you doing here? You're not invited! Galit na sigaw ni Stacy kay Stella. I know that. Sino ba naman kasing mag-iimbita sa ex-lover na mapapangasawa mo? Lalo na't inagaw mo lang ito. Nakangising wika ni Stella at tila ba napahiya si Stacy dahil sa tinura ni Stella. Ilang sandali pa bigla na lamang pumasok ang isang binata. Stella, love, you forgot your purse. Wika ni Matthew at doon ay natigilan ang lahat. Matthew? Gulantang na wika ni Stacy at hindi ito makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. The multi-billionaire Matthew Fierro is with Stella Craig? Wika ng isa sa mga bisita. Yes, I am Matthew Fierro, Stella's fiancé. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Honey, kamusta? Malambing na tanong ni Andre kay Stella. Ayos naman ako, honey. How about you? How's your sleep? Balik na tanong ni Stella sa kanyang kasintahan na si Andre. Always fine. Pero mas masarap siguro ang tulog ko kapag katabi kita. Nakangiting sagot ni Andre. Si Stella ay anak ng isang businessman na si Don Raul at isa ito sa pinakamayaman sa kanilang lugar. Ang ina naman ni Stella ay ang ikalawang asawa ng kanyang ama dahil may unang asawa ng ama ni Stella, ngunit matagal nang hiwalay ang dalawa at ang ina naman ni Stella ang siyang pinakasalan ng kanyang ama. Samantalang ang nobyo ni Stella na si Andre naman ay anak ng business partner ng ama ni Stella. Nagkagustuhan ng dalawa na magkita sila sa isang event at naging magkaibigan hanggang sa sila ay naging magkasintahan. Si Stella ay dalagang mapagmahal at mapagparaya sa kanyang kapwa, ngunit tikas na maganda at palaban. Lalo na kapag alam ni Stella na natatapakan ng kanyang karapatan, hindi na siya patatalo. Ang relasyon ng dalawa ay tila ba isang Korean drama dahil sa tila ba perpekto ito. Well, konting tiis na lang, honey. Malapit naman ang kasal natin. You know, Dad, ayaw niya na hindi siya sinusunod kaya dapat lang na tumupad tayo. Alam mo naman na stricto si Dad. Pagdating sa akin, wika ni Stella at naghawakan pa ng kamay ang dalawa. Naglakad-lakad pa ang dalawa sa asyenda nila Stella at halos lahat ng nakakakita sa kanilang dalawa ay tila ba kinikilig sa sweetness na kanilang taglay. May magagawa pa ako? Pero worth it ang paghihintay kapag naikasal na tayo. Kahit araw-araw pa tayo matulog, basta kayakap kita, ayos lang. Wika ni Andre at hinilikan pa ang kamay ni Stella. Namula naman si Stella sa ginawa ng kanyang nobyo. Ikaw talaga, palagi mo lang akong pinapakilig. Wika ni Stella at hinalikan naman ito sa pisngi si Andre. Wow, ang tamis na. Nakangiting wika ni Andre at nagyakapan ng dalawa habang pinagmamasdan ng mga bulaklak na kay gaganda. Sikat na sikat sa kanilang lugar ang relasyon ng dalawa at madaming kababaihan ang naiinggit kay Stella dahil kay Andre. Si Andre ay may makisig na katawan, guwapings, chinito, matangkad at higit pa sa lahat ay may dimple ito na siyang kinagigiliwan ng lahat ng kababaihan sa kanilang lugar. Ngunit dahil nga kilala ang dalawa na magkarelasyon, ay hanggang imahinasyon na lamang ng ibang kababaihan dahil nakatakda ng ikasalang binata sa mahal nitong si Stella. Honey, bakit hindi mo suot yung necklace na binigay ko sa'yo? Puna ni Andre kay Stella. Yung diamond necklace ba? Itinabi ko muna, gusto ko kasing isuot yun sa araw ng kasal natin. It'll be perfect for our wedding. Sagot ni Stella sa kanyang fiancé na si Andre. Well, good idea din naman yun. Ingat na ingat ka talaga sa mga bagay na meron ka. Wika ni Andre kay Stella. Siyempre naman, lalo na kapag galing sa'yo. Kapag galing sa taong mahal ko. Kaya iingatan ko talaga.
At saka, Dad always taught me to take care of things. Hindi sa lahat ng oras ay may bibigay sa'yo ng ganon. No one can stay forever, so that thing will remain at least the memory of that person. Alam mo yun, sentimental value. Nakangiting sagot ni Stella at matamis na ngumiti. Kaya love na love kita eh. You always do and think the right things. They always say maswerte ka daw sa akin. But I think they're wrong. Mas maswerte ako to have a girlfriend like you. Mapagmahal, maalaga at higit sa lahat may mabuting puso. Wika ni Andre at niyakap ang kanyang nobyang si Stella. Labis na pagmamahal ang nararamdaman nila Stella at Andre sa isa't isa. Senyorita, pinapatawag ka po ni Don Raul, may importante daw po siyang sasabihin. Wika ng katulong kay Stella. Sige, salamat pa sabi, susunod na ako. Wika ni Stella at kaagad na umalis ang katulong. Sige na, puntahan mo na ang dad mo, mukhang mahalagang bagay ang sasabihin niya sa'yo. Wika ni Andre kay Stella. Ay, naku, kahit kailan talaga panira si dad ng moment. Ay, but anyway, sige, ano pa nga ba? Si dad yan eh. Sige na, dito na muna ako. See you later. Wika ni Stella at humalik pa sa pisngi ni Andre. Matapos ang pag-uusap na yon ng magkasintahan, ay kaagad na nagtungo si Stella sa kanyang ama. Stella, anak, uuwi ang ate Stacy mo bukas. Pwede bang magpasama ka kay Andrew at sunduin niyo siya? Tura ni Don Raul sa kanyang anak na si Stella. For real, Dad? Uuwi si ate Stacy? That's a great news. Nakakatuwa naman kung ganon. So, isa lang ibig sabihin nun. May maid of honor na ako. Wika ni Stella at sobrang galak nito dahil sa balitang kanyang nalaman. Gusto nga sana ni Stacy na sorpresahin ka on your wedding day. Pero gusto niya daw makilala yung magiging asawa mo. So, instead na surprise, ay pinasabi niya na lang sa'yo. So, pwede ba na kayo na lang sumundo sa kanya? Letanya ni Don Raul. No problem, Dad. Excited na ako. Giliw na wika ni Stella at masayang yumakap sa kanyang ama. Okay, good. Tura ni Don Raul at umalis na ito. Si Stacy ay ang panganay na anak ni Raul sa kanyang unang asawa. At simula pa lang noon ay close na ang dalawa. Ngunit nagkawalay si Stacy at Stella nang tumungtong na sa high school si Stacy at kinailangan itong magtungo sa US para doon mag-aral. Matapos malaman ang balitang iyon ay hindi na mapakali si Stella at excited na itong muling makita ang kanyang ate. Kinabukasan niya ay maaga pa lang ay gising na si Stella at naghanda na ito. Honey, ang aga mo naman ata. Wika ni Andre. Nasa iisang mansyon lamang sila Stella at Andre dahil nais ng ama ni Stella na doon na lamang sa kanilang asyenda pagplanuhan ng kasal. Kasi honey, ngayon darating si ate Stacy. Kailangan na tayong sumundo sa kanya kasi madami pang gagawin si dad sa company niya. Samantalang si mom naman ay mag-aayos at maghahanda pa para sa pagdating ni ate Stacy. Really? Uuwi ang ate Stacy mo? Well, mamimit ko na rin siya finally. Lagi mo na lang siya sa pictures pinapakita sa akin. And mga bata pa kayo noon, so finally makikita ko na rin siya personally. Wika ni Andre. Kasi naman, hindi naman updated sa ate Stacy sa buhay niya. She never used any social media, even Twitter and Instagram. Napaka-private niyang tao. Paliwanag ni Stella. Yeah, I know. Nasabi mo na sa akin yan. Wika ni Andre at nag-umpisa ng kumain ng dalawa. Makalipas ang ilang minuto ay natapos din ni Stella ang pagkain at kaagad na nagpalit ng kanyang damit. Samantalang si Stella naman ay nakaayos na kung kaya't handa na ito sa pag-alis. Nang makapaganda na din si Andre ay kaagad na umalis ang dalawa at nagtungo sa airport. Ilang oras din ang binahe ng dalawa hanggang sa nakarating na sila sa airport. Labis ang saya ni Stella habang papasok at itinaas nito ang ginawa niyang tarpaulin na may pangalan ni Stacy. Ilang sandali pa ay isang balingkinitan at matangkad na dalaga ang lumapit kina Stella. OMG! Ikaw na ba yan, sissy? Nakangiting bungad ng babae at nagtanggal ito ng kanyang shades at napakunot ang noon nang makita si Andre. Ate Stacy, ikaw na ba yan? Manghawi ka ni Stella at kapwa nagtilian ng dalawa. Grabe, ang laki na ng pinagbago mo. Mas lalo kang gumanda. Papuri ni Stacy sa kapatid. Ikaw din naman, Ate Stacy, super ganda mo, para kang model. By the way, this is Andre, my fiancé. Papuri naman ni Stella sa kanya at pagpapakilala nito sa kanyang boyfriend.
Nice to meet you, Andre. Wika ni Stacy kay Andre at kinamayan pa ang binata. Naiilang nang umiti naman si Andre. Nice to meet you too, Stacy. Malumanay na wika ni Andre. So let's go now? Alam ko na pagod ka sa biyahe, Ate Stacy. Sakto at madaming niluto si Mom for you. Namiss ka kasi namin, sobra. Masayang wika ni Stella. Well, medyo matagal na rin since umalis ako. Miss ko na din kayo. Sorry, wala akong social media to communicate sa inyo kasi alam mo naman si Mom, strict. She doesn't allow me to use any social media platform. Sagaba lang daw sa studies ko. Paliwanag ni Stacy at naunawaan naman niyon ni Stella. Matapos na mag-usap ay sumakay na sa kotse ang mga ito at nagtungo na pabalik sa mansyon. Pagdating sa mansyon ay isang mahigpit na yakap ang bungad ng ina ni Stella kay Stacy at malugod nilang tinanggap ang dalaga sa kanilang tahanan. Nagkasiyahan ng mga ito at labis ang ligayang naramdaman nila Stella. Dahil nga nalalapit na ang kasal nila Stella at Andre ay tumulong na din si Stacy sa paghahanda sa kasal ng kanyang kapatid. Ate Stacy, sure ka ba talaga na you will help us? Baka naman gusto mong mag-relax na lang muna. Wika ni Stella sa nakatatandang kapatid. I'm fine, sissy. At saka it's your wedding, so super happy ako para sa inyo. Wika ni Stacy at niyakap ang kapatid. Sure ka talaga, ate, ha? Paninigurado ni Stella at ngumiti lamang si Stacy bilang tugon. Noong araw nga na yon ay tumulong si Stacy sa paghahanda sa kasal nila Stella. Honey, I love you. Paglalambing ni Andre kay Stella at hinalikan pa ang kanyang mapapangasawa sa pisngi. Sus, ang sweet mo naman ata masyado. Siguro may kasalanan ka sa akin, ano? Tanong ni Stella at seryosong tumingin kay Andre. Wala, no? Masama na bang mag-I love you ngayon? I just want to express my love for you. Paliwanag ni Andre. Just kidding. Ikaw talaga. You make me kilig always. Wika ni Stella at hinalikan pabalik si Andre. Ang sweet niya naman. Biglang wika ni Stacy at kapwa na patingin naman sina Andre at Stella sa dalaga. How about you, Ate Stacy? Wala ka bang boyfriend? Sa ganda mong yan, napaka-imposible naman kung wala. Wika ni Stella at natawa naman si Stacy. Well, you know my mom. She's very strict. I had a boyfriend once, and we promised to stay tuned to each other. But he gave up on me. Actually, wala nga kaming proper closure. Pagkukwento ni Stacy at napatango naman si Stella. Ang saklap naman nun, ate. As in, wala talaga kayong closure? Tura ni Stella at tumango naman si Stacy. Pero hayaan na natin yun, nakaraan na yun. Hindi na dapat inuungkat pa. Wika ni Stacy. Sabagay, for sure makakahanap ka naman ng iba. Better than him. Wika ni Stella at ngumiti pa kay Stacy. Samantalang si Andre naman ay tahimik lamang na nakikinig sa usapan ng magkapatid. Matapos ang tagpong yon ay nagkaroon ng bridal shower si Stella. Sobrang saya at ligayang nararamdaman ni Stella, lalo pat 2 araw na lamang ay kakasal na siya sa taong kanyang pinakamamahal. Matapos ang gabi ng kanyang bridal shower, 1 araw na lang ay kasal na nila ni Andre. Ngunit may hindi inaasahang pangyayari ang nasaksihan ni Stella ng mismong mga mata niya. Teka Andre, baka may makakita sa atin at isumbong tayo kay Stella. Wika ni Stacy, ngunit hindi nagpatinag si Andre. Bukas maitatali na ako kay Stella, but I still love you. Tura ni Andre at kitang-kita ni Stella ang ginagawang paghahalikan ng dalawa, maging mga sinambit ni Andre ay dinig niya rin. Mga baboy kayo! Sobrang baboy niyo! Isa ka pa, Ate Stacy. You sure did help me with my wedding, pero ahas ka. Anong meron sa inyo ni Andre? Kailan niyo pa ako niloloko? Umiiyak na sigaw ni Stella at nadinig iyon ng kanyang mga magulang. What's going on here? Tanong ni Don Raul. Dad, I saw them kissing. Baboy ang panganay mo. She backstabbed me. And Andre even mentioned that he still loves Stacy. So that means they have been cheating on me. Umiiyak na wika ni Stella at doon ay nasampal ni Don Raul si Stacy. Fix this. Nakakahiya sa mga bisita. Bukas nang kasal ninyo.
Wika ng ina ni Stella. No, Mom. Walang magaganap na kasal. Galit na wika ni Stella at patakbo itong umalis ng kanilang mansyon. Durog na durog ang puso ni Stella at wasak na wasak ang kanyang damdamin. Kaagad na dumiretso sa isang bar si Stella at doon ay nagpakalasing. Matapos na malango sa alak, binalak ni Stella na magmaneho at sadyain na ibungko ang sasakyan. Ngunit sa exit pa lang ng bar ay hinimatay na ito. Doon ay isang estrangerong binata ang bumuhat kay Stella. Miss, are you okay? Tanong ng binata, ngunit wala itong nakuhang sagot mula sa dalaga. Kinabukasan ay nagising na lamang si Stella sa lugar na hindi niya alam. Lumabas ito ng silid at laking gulat niya na makita ang isang lalaki. Ah! Manyakis! Ang ikalawang kabanata. Kaagad na napatili si Stella at napayakap sa kanyang sarili. Anong ginagawa mo sa akin? At saka teka, kilala kita. Ikaw si Matthew Fierro, diba? OMG, anong ginawa mo sa akin? Sinamantalahan mo kalasingan ko, no? Sunod-sunod na tura ni Stella sa binata. Napakunot naman ang noon ni Matthew at saka dinipensahan ang kanyang sarili. Relax, wala akong ginagawa sa'yo. Don't overact. Dapat nga pasalamatan mo pa ako because I saved you. Wika ni Matthew at hindi naman nakinig at naniwala si Stella. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga sinabi mo? Hindi, no? At saka I need a proof para maniwala ako sa'yo. Pagbubunganga pa ni Stella kay Matthew. Napakamot na lamang si Matthew at paulit-ulit na nagpaliwanag hanggang sa tila ba na inis na lamang si Matthew. Look, we don't know each other personally. And hey, mukha ba kitang gagawa ng masama? Aba, hindi ko sisirain ang reputasyon ko for something like that. At saka kaya kong kumuha ng babaeng bayaran to please myself. So please, calm yourself. Paliwanag ni Matthew. Sa puntong yon, ay tila ba nasupalpal at natahimik si Stella. Na-realize niya na tama nga si Matthew. Kahit na, may ebidensya ka ba? Wika ni Stella at hindi ito papatalo. Okay, I have CCTV sa bahay ko. Ipapakita ko sa'yo to prove na wala akong ginawang masama sa'yo. Kulit na ito. Tila ba naubusan ng pasensyang tura ni Matthew. Kagad na nalinawan si Stella nang makita ang CCTV footage at nahiya pa ito sa accusation na kanyang sinambit sa binatang si Matthew. Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya na bigla lang kasi ako. Kahit sino naman, diba? May hysterical kapag bigla ka na lang magising sa bahay na hindi mo naman pagmamayari. Pagingi pa ng pasensya ni Stella kay Matthew. Napangiti at napailing na lamang si Matthew at saka nagturan. Ano bang nangyari sa unikaihan ni Don Raul Craig? At bakit ka nagpakalango sa alak? At worst, tinagis mo pa yung wedding ring mo na sobrang mahal. Diba wedding day niyo today ni Mr. Andre Anderson? What happened? Kunot noong tanong ni Matthew sa dalaga. Napabuntong hininga at natigilan naman si Stella nang muli niya namang naalala ang panlulokong ginawa sa kanya ng fiancé niya at ng kanyang kapatid. My fiancé and my own sister Stacy cheated on me. Alam mo yon, may ugnayan pala silang dalawa. Tapos ako parang tanga na walang kaalam-alam. I trust them both. But I can't believe what they did to me. Pinagmukhaan nila akong tanga. Alam mo yung feeling na inahas ka ng sarili mong kapatid? I can't imagine na ganun pala siya. Sobrang sakit. Tagos sa puso ko. Kasi mahal ko si Andre. At mahal ko din si Stacy as my older sister. Pero behind my back, nagtitirahan pala sila. Pagkukwento ni Stella kay Matthew at madadama ang galit sa bawat katagang binibitawan ni Stella. Well, masakit nga talagang maloko. Grabe naman yung sister mo. Ganun ba siya kakate para agawin ang mismong fiancé mo? Pero mabuti ang Diyos sa'yo kasi pinakita niya sa'yo ang ginagawa ng mga ito bago pa man kayo maikasal. Paano pa kaya kapag nakasal na kayo, diba? So be thankful kasi hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Wika ni Matthew at inabutan ng panyo si Stella. Sinabi mo pa. Sobrang sakit. Alam mo yung tinanggap namin siya nila mommy as part of the family. Pinaghanda, winelcome.
Hindi pa din pala sapat. I was so happy and excited because my sister will be there on my wedding. But the nightmare hits me. Dahil ang sarili ko palang ate, ang sisira mismo sa wedding ko. Patuloy ng pagdaing ni Stella. Hindi alam ni Stella kung bakit gano'n na lamang kagaan ang loob niya kay Matthew. Ngunit naisip ni Stella na marahil dahil mapagkakatiwalaan ang pamilya ni Matthew at ganoon din ang binata. Sa pamamagitan ni Matthew ay tila ba nagkaroon ng sandigan si Stella at nagkaroon ng masasandalan sa mga oras na yon. Sa kabilang banda naman ay hindi na maganda ugaga si Don Raul at ang misis nito dahil sa pagkawala ni Stella. Kapag may nangyari kay Stella, hindi ko kayo mapapatawad. Sana hindi ka nalang bumalik. Kung alam ko lang na may sungay ka palang tinatago, nun palang pinutol ko na. Galit na wika ng ina ni Stella at sinampal pa nito si Stacy. I know what I've done, but I'm so sorry. Pero kasi sinunod ko lang ang puso ko. Pangangatwiran pa ni Stacy sa mga ito. Wow! Sinunod ang puso? Ikakasal na sa kapatid mo si Andre, pero sinulot mo pa. Sana pala hindi ko nalang hinayaan na umuwi ka dito sa Pilipinas. Palagi na lang disappointment ang daladala mo. You always ruin the moment. I can't imagine this. Sariling ate ni Stella, inagaw ang lalaking pakakasalan niya. Paano na yan ngayon? Samot-saring headline na naman ang lalabas sa dyaryo. Well, harapin niyo ang kahihiyan niyo. Lalo ka na, Andre. Hiningi mo ang kamay ng anak ko. Pinagkatiwala ko siya sa'yo. Pero anong ginawa mo? You hurt her. Ano yan? Bumalik lang si X. Nagbago ng damdamin. I can't believe this. Hindi ko matatanggap ang relasyon yung dalawa. And also, Andre, expect the worst. Ihanda mo ng sarili mo sa daddy mo. Kasi ngayon pa lang, I will pull out all my investment from your company. And about you, Stacy? Maaari ka nang umalis dito sa pamamahay ko. Wika ni Don Raul at ipinaabot sa katulong ang mga gamit ni Stacy. No, please Dad. Huwag mo naman po akong paalisin. Ang alam ni Mommy, dito na ako sa'yo forever. Wala na akong pupuntahan. Umiiyak na wika ni Stacy. Sana inisip mo yan bago mo ginawang bagay na yan. Get out! Huwag niyo nang hintayin na ipapakaladkad ko pa kayong dalawa. Galit na wika ni Raul. Lumuhod pa si Stacy sa paanan ng kanyang ama, ngunit sadyang matigas ang puso nito at hindi ito nagpadaig sa awa. Nang dahil sa nangyari ay umalis na si Stacy sa mansyon at kasama nito si Andre na namomroblema din sa sasabihin sa kanyang ama. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Andre at nangangatog na ito. Don't worry about your company. Sasaluhin ko. Akong bahala. Sa ngayon umuwi na muna tayo sa inyo, pwede ba? I will talk to my mom and clean this mess. Wika ni Stacy at pinahid ang kanyang luha. Akala ko ba galit sa'yo ang mommy mo? Takang tanong ni Andre kay Stacy. Galit man yan si mommy sa akin. Pero hindi niya ako matitiis. She will do everything kapag ako nang naagrabyado. Wika ni Stacy at ngumiti pa ito. Sa kabilang banda, si Stella at Matthew naman ay patuloy sa kanilang pag-uusap. Wala ka bang balak na balikan sila? I mean, parusahan. At saka anong reaksyon ng parents mo? Hinayaan lang ba nila? Pag-uusisa ni Matthew. My dad slapped Stacy at ngayon naglayas na ako. Panigurado si Stacy ang sinisisi ni Dad and Mom. Hindi ko alam kung ano pang magagawa ni Dad. Matinding magalit si Dad. Anyway, maiba ako, Matthew. Bakit ba ang bait mo sa akin? Tsaka bakit mo ko niligtas kagabi at inuwi sa bahay ninyo? Pagkukwento at takang tanong ni Stella kay Matthew. Napabuntong hininga naman si Matthew at saka nagsalita. Honestly, I personally know Stacy, your sister. Wika ni Matthew. At nanaki naman ang mga mata ni Stella. For real? Paano? Takang tanong ni Stella. Napakamot naman sa kanyang ulo si Matthew at saka nag-umpisang magkwento. She's my ex-girlfriend. Panimula ni Matthew at hindi naman makapaniwala si Stella. Ha? Talaga? Pero bakit kayo naghiwalay?
Takang tanong ni Stella. Sa totoo lang, hindi naman niya talaga ako minahal. Kasi that time, nung naging kami ni Stacy, isa lang akong average man. Nag-umpisa pa lang ako sa business nung nakilala ko siya as my investor. Hanggang sa nahulog ako sa kanya. I spent my money. Halos lahat muntik na akong maubos dahil sa kanya. And then she dumped me. Hiniwalayan niya ako for some reason. Dahil daw hindi kami magkalibel. Alam mo, siyang naging inspiration ko para marating ang kinalalagyan ko ngayon. Kasi sinabi ko sa sarili ko that I'll do my best para ipakita sa kanya kung anong sinayang niya. Pero nung successful na ako, bigla siyang nawala. Pagkukwento ni Matthew at hindi makapaniwala si Stella na ganoon pala ang tunay na ugali ng ating kanyang tinitingala. Grabe, ganun pala siya kasama. Alam mo ba, simula pagkabata, gustong-gusto ko na maging si Stacy. Kasi pakiramdam ko, she's a sweet, perfect woman. Kasi she took care of me. Loved me as her younger sister. She taught me a lot. Pero behind that sweet and almost like a perfect woman is an evil. A snake and a gold digger. Tura ni Stella at hindi pa din makapaniwala. Akala ko nga ganyan din siya ka-sweet, caring and loving. Almost a perfect woman. Pero nung nakita kong tunay niyang ugali, wala siyang pake kahit pahiyain niya ang sarili niya. Makuha niya lang ang bagay na gusto niya. Wala siyang pakialam kahit makapanakit pa siya ng tao. Wala siyang puso. She's like an angel in disguise. But the truth is, she's an evil behind the mask. Gigil na wika ni Matthew. Si Stacy ay dating kasintahan ni Matthew. Ngunit ang relasyon nilang dalawa ay sekreto lamang dahil palaging sinasabi sa kanya ni Stacy na istrikta ang kanyang ina. Pero ang totoo ay hindi naman talaga nito minahal si Matthew dahil nobyo nito si Andre sa mga panahon na yon at pineperahan lamang nila si Matthew. Ngunit sadyang mabuti ang Diyos at nagising noon si Matthew sa katotohanan. Wala namang ibang naramdaman si Stella at Matthew kundi puot at galit kay Stacy. Parehong sinaktan ni Stacy ang puso ng dalawa at ngayon ay pinagtagpo na ng tadhana. Anong plano mo? Sa laki ng kasalanan ni Stacy sa'yo, wala kang gagawin? Takang tanong ni Stella. Sa totoo lamang dahil sa kwento ni Matthew ay mas lalong napatunayan ni Stella sa kanyang sarili kung gaanong kasama ang ugali ni Stacy. Ngayon pa lang ay iniisip na ni Stella ang magiging reaksyon ng kanyang ama kapag nalaman nito ang lahat ng nalaman niya. Bala kong ipadana sa kanya ang sakit na dinanas ko. Wika ni Matthew at napakunot naman ang noon ni Stella. Well, magandang ideya yan. Alam mo, sa dinami-dami ng kasalanan ni Stacy, kapag nalaman niya ni Dad, kahihiyan siya sa pamilya at baka itakwil pa siya. Naiiling na wika ni Stella. Ngunit ang hindi niya alam, ngayon pa lang ay tinakwil na ng kanyang ama si Stacy dahil sa ginawa nito kay Stella. Habang si Stella at Matthew ay nag-uusap, ang ama naman ni Stella na si Don Raul ay hindi na mapakali, maging ang ina ni Stella. Nasaan na kaya yung batang yun, Raul? Nag-aalala na ako para kay Stella. Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari kay Stella. Baka hindi ko alam ang magagawa ko sa bastada mong anak kapag si Stella ang napahamak. Ano bang ginawang mali ni Stella sa kanya para gawin ang bagay na yun sa anak ko? Nagkulang ba ako? Hindi pa din ba sapat? Umiiyak na wika ng ina ni Stella at hindi pa din ito makapaniwala sa nangyari. Huwag ka mag-alala. Mahahanap din natin si Stella. Humingi na ako ng tulong sa mga kapulisan. Wika ni Raul at maging ito ay kinakabahan na. Samantalang si Matthew naman ay napangiti sa tanong ni Stella. Ikaw ba, anong suhestyon mo? Dapat magtulungan tayo dahil parehong may atraso sa atin ng babaeng yun. Wika ni Matthew at seryoso naman na napatingin si Stella kay Matthew. Wala ko maisip. Ang sakit pa ng ulo ko dahil sa hangover. Tura ni Stella at doon ay napangiti na nakakaloko si Matthew. Nagtaka naman si Stella at tila ba naghihintay sa sasambitin ng binata. Alam ko na may naisip na ako. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ang ikatlong kabanata. Matapos sambitin ni Matthew ang katagang iyon ay naging seryoso na ang mukha nito. What do you mean? Ano naisip mo?
Takang tanong ni Stella kay Matthew. Bakit di natin sila balikan? Kumbaga, paghigantihan. Ipadanas yung sakit na naramdaman natin. It's cool, right? Sobrang ganda nun. Nakangiting wika ni Matthew at pumalakpak pa ito. Natahimik naman si Stella at napatanong. Paano naman? Paano natin gagawin yun? Tanong ni Stella at wala itong kaide-ideya sa naisip ni Matthew. Matapos madinig ang tanong ni Stella ay napangiti si Matthew nang nakakaloko. We will plan how to revenge from our ex-lovers. Gagawin natin yon sa espesyal na araw ng kanilang buhay. At kailangan kapag dumating ang araw na yon, dapat handa na tayo. Litanya ni Matthew at sumang-ayon naman si Stella. Bago natin gawin ng bagay na yan, I need to fix myself first. At gagawa ko ng eksena para hindi nila mahalata. Wika ni Stella kay Matthew. Doon ay kaagad na umuwi si Stella sa kanilang tahanan. Anak, buti naman at umuwi ka na. Nag-alala kami sa'yo. Saan ka ba nagpupunta? Nag-alalang wika ng ina ni Stella. Sa kaibigan lang, Mom. Nagpalamig. Wika ni Stella at napatango naman ang ina nito. Anak, ayos ka lang ba? Don't worry, pinaalis ko na dito si Stacy. At pinull out ko ng shares natin sa kumpanya nila Andre. They didn't deserve those things. Wika ni Raul at natahimik naman si Stella. Pinalayas mo dad si Stacy? Tanong ni Stella. Oo, kahihiyan sa pamilya natin ang ginawa nila. And from now on, she does not belong to our family anymore. Galit na wika ng ama ni Stella na halatang galit kay Stacy. Sa totoo lamang ay hindi na iyong katakataka pa dahil patas ang ama ni Stella sa lahat ng bagay. Alam na po ba ni Tita Raquel ang nangyari? Tanong ni Stella. Maybe yes, kasi panigurado ay papakampi sa kanya si Stacy. Pero kasalanan naman ng anak niya. Wala siyang karapatan para magalit sa akin. I did the right thing. Wika ni Raul at natahimik na lamang si Stella. Ilang sandali pa ay nagsalita na si Stella. Dad, Mom, I want to go to America. Magpapalamig po muna ako doon. I just want to move on at kalimutan ng mga taong nanakit sa akin. Ayoko magstay dito sa Pilipinas at magmukmok. I want to enjoy my life, far from them. Wika ni Stella sa kanyang mga magulang. Nagkatinginan naman ang mag-asawa sa tinura ng kanilang anak. Are you sure of that? Tanong ni Raul sa kanyang anak. Yes, Dad. Kahit siguro ilang months lang. Ayoko din naman kasing marinig pa mga rumors about us. Iiwas na lang muna ako kung yun ang mas makakabuti. Wika ni Stella at sinuportahan nga ito ng kanyang mga magulang. Sige anak, kung yan ang nais mo. At paraan para makalimot ay hindi ka na namin pipigilan pa. Noong araw na yon ay nagpasya si Stella na umalis. Ihahatid pa sana ito ng kanyang mga magulang, ngunit sinambit ni Stella na wag na lamang dahil baka maiyak lamang siya. Ngunit ang totoo ay hindi talaga aalis ng bansa si Stella dahil mananatili lamang ito sa Pilipinas at ginawa niya ang bagay na yon para umpisahan ang pagpaplano nila ni Matthew. Well, ang ganda nitong villa ninyo ah. Are you sure na pwede ako dito? Tanong ni Stella kay Matthew. Of course, patutuloyin ba kita dito kung hindi pwede? Use your brain, Stella. Kaya ka naiisahan at naluloko hindi ka nag-iisip. Wika ni Matthew at tila nasaktan naman si Stella sa tinura ng binata. Wawa, ang sakit nun ah. Ganyan ka ba talaga? Tura ni Stella at napabuntong hininga naman si Matthew. Kailangan mong sanayin ang sarili mo, Stella. Hindi pwedeng palaging mabait ka. Hindi pwedeng palaging wala kang alam. Dapat palaban ka. Aware sa mga nangyayari. Kasi kung hili ka palagi, kawawa ka. Wika ni Matthew at napayuko na lamang ito. Pasensya na, nasanay lang kasi ako. Wika ni Stella at napayuko naman ito. Don't feel sorry, wala kang kasalanan. Ang mali mo lang ay nagpaloko ka sa mga manluloko. Wika ni Matthew at napatango na lamang si Stella. Thanks for teaching me. Biglang wika ni Stella na agad namang sinagot ni Matthew. Don't thank me kasi pareho lang tayo makikinabang. For now, get yourself some rest. Alam ko na madaming nangyari sa'yo kaya get a good rest for now
At saka na natin pag-usapan ang gagawin natin kapag okay ka na. Prepare yourself dahil madami ako tuturo sa'yo. You are too saint. Kailangan baguhin ang iyong pag-uugali. Dahil kapag ganyan ka palagi kang kawawa. Just trust me and I will handle everything. Mahabang detalye ni Matthew at napatango naman si Stella. Nung araw nga na yon ay nagpahinga na muna si Stella at palagi naman nakaalalay si Matthew sa kanya at ginawa mo katotohanan ni Stella ang kanilang pag-alis sa pamamagitan ng mga fake posts niya sa social media na edited lamang sa tulong ni Matthew. Napaniwala naman ni Stella ang kanyang mga magulang, kabilang na din sila Stacy. Look at this. Baliw na baliw talaga sa iyong lente kong kapatid. Look at the caption. Ay, kawawang Stella. Wika ni Stacy at doon ay lumabas na ang tunay nitong ugali. Mabuti na lang at hindi nagalit si mommy mo. She helped us to fix everything. Mabuti na lang at walang rumors na lumabas. Wika ni Andre at nakatakas ang mga ito sa kahihiyan na kanilang ginawa dahil sa impluensya ng ina ni Stacy. Well, I told you, I have my own strategy. Akala nila sa akin takot? Mga bobo. Wika ni Stacy at tumawa pa ito. Matapos ang pag-uusap na yon ay nag-inuman pa ang dalawang taksil at pakiramdam ni Stacy ay panalo siya sa puntong yon. Ngunit ang hindi nila alam ay isang bangungot ang darating sa kanilang buhay. Mula noon pa lang ay matindi na ang inis, galit at inggit ni Stacy kay Stella. Pakiramdam ni Stacy ay ang ina ni Stella ang may kasalanan kung bakit naghiwalay ang kanyang mga magulang. Kahit ilang beses pang ipinaliwanag ng kanyang ina sa kanya na wala ng pagmamahal na natitira sa puso ng kanyang ina para sa kanyang amang si Raul, ay pinipilit pa din ni Stacy na magkaayos sa mga ito, ngunit dumating sa buhay ng kanyang ama ang ina ni Stella, kung kaya't lahat ng kanyang plano ay nasira. Simula noon ay pinangako ni Stacy na siyang mananalo sa huli. Nagbait-baitan ito sa kanyang stepmother, maging sa kanyang half-sister na si Stella, nang lumaki na ito. Ginawa niya ang lahat to please her dad. Pero sadyang mas angat sa kanya si Stella at palagi itong napupuri ng kanyang ama. At tila ba na out of place na si Stacy sa pamilya at doon na nito naisipan na balang araw ay makakaganti din siya sa mga ito. Samantalang si Stella naman noon ay walang kaalam-alam at nadala ito sa kabaitan na ipinakita sa kanya ni Stacy. Ngunit ang hindi niya alam mula pagkabata ay may lihim na itong galit sa kanya. Stacy, hindi ka ba nagigilty sa ginawa mo? Sa ginawa natin? Kapatid mo pa rin si Stella. At kita ko rin yung naging closeness niyong dalawa. Wika ni Andre kay Stacy. Closeness? Come on, that was all fake. Sa totoo lang, every time she call me ate, it's so kadiri. And every time she hugs me, nakakaasar, like I wanna push her. Wika ni Stacy at mapaira pa ito sa hangin. Pero bakit naman? Nagtatakang tanong ni Andre. Bakit? Because she ruined my own family. Kung hindi dumating ang ipokrita niyang ina, sana kompleto pa kami. Actually, nang dumating si Stella sa buhay namin, I was amazed and glad kasi pangarap kong maging ate. Pero habang tumatagal, kinuha niyang atensyon ng dad. Like mother, like daughter. Lahat na lang kinuha nila sa akin. At ngayon, unti-unti kong sisirain ang happy family na iniisip nila. And I will be their biggest nightmare. Lalo na kay Stella. Wika ni Stacy at humagalpak pa ito ng tawa. Samantalang sa kabilang banda naman ay nagumpisa na si Stella at Matthew sa kanilang plano. Paano natin gagawin yan? Dapat epic yung magandang pagkakataon para hindi nila malilimutan. Suwestyon ni Stella kay Matthew. Tama ka. Pero sa ngayon, we need to focus with you. Madaming kailangang baguhin sa'yo. The way you talk. Dapat poker face ka lang para hindi nila mababasa ang emosyon mo. The way you walk, dapat taas na kumbaga tulad ng Miss Universe. Huwag kang maging mahiyain. Dapat palaban ka. Kapag sinampal ka, sampalin mo din. Tandaan mo, hindi na ikaw ang Stellang inaapi-api lamang nila. Wika ni Matthew at titig na titig ito sa mga mata ng dalaga. Okay, noted. Tura ni Stella. Matapos ang pag-uusap na yun ay nag-umpisa ng mga ito sa kanilang plano.
Unti-unti nang napalapit si Stella at Matthew sa isa't isa. Habang lumilipas ang araw, linggo at buwan ay mas nakilala ni Stella at Matthew ang isa't isa, and they saw similarities between them. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Stella na maging matigas. Hindi na ito tulad ng dati at sobrang dami ng pinagbago ng dalaga. Makalipas ang 6 na buwan. Look at you! Ang layo-layo mo na sa old Stella. I'm so proud of you, Stella 2.0. Nakangiting papuri pa ni Matthew kay Stella at makikita mula sa pananamit, pananalita at kilos ni Stella ang pagbabago. I owe everything to you. Tura naman ni Stella kay Matthew at seryoso lamang ang itsura ni Stella. Malamig ito kung tumingin at hindi mababasa ang emosyon, gaya ng turo ni Matthew sa kanya. Well, handa ka na bang makaharap ang mga taong dumurog, nanakit at nagwasak sa puso mo? Tanong ni Matthew kay Stella. Oo naman. Ikaw ba? Handa ka na makita ang ex-lover mo? Balik tanong ni Stella kay Matthew, kasunod mo ng isang balita sa telebisyon. Yeah, and today is the big day. The perfect time. Sa wedding day nila. Nakangiting wika ni Matthew at nag-appear pang dalawa. Matapos malaman ang lugar kung saan gaganapin ang kasal nila Andre at Stacy ay naganda na sila Matthew at Stella. Kaagad na nagtungo ang mga ito doon at sakto naman ang kanilang dating dahil kauumpisa lamang ng seremonya. Dahan-dahan na naglakad si Stella na tila ba isang prinsesa papasok sa loob ng simbahan at lahat ay nakatingin sa kanya. Napukaw ni Stella ang atensyon ng lahat at namangha ang mga ito. Sino siya? Ang ganda naman niya. Tingnan niyo yung gown, napaka-elegante. She's like an angel. Ilan lamang yan sa mga bulong-bulungan na narinig ni Stella habang papalapit sa altar ng simbahan. Nang makarating sa tapat nila Stacy ay seryosong nagsalita si Stella. Teka lang, uumpisahan niyo agad ang kasal nang wala ako? Nakalimutan niyo ata akong imbitahan. Biglang tura ni Stella at nanlaki naman ang mga mata ni Stacy. Suot ang diamond gown na pinasadya mismo ni Stella ay nagtungo ito sa kasal ng kanyang stepsister at ng kanyang dating kasintahan na dapat ay kanyang pakakasalan. Stella, gulantang na wika ni Andre at napatitig ito sa kanyang dating kasintahan. What are you doing here? You're not invited. Galit na sigaw ni Stacy kay Stella. I know. Sino ba naman kasing mag-iimbita sa ex-lover na mapapangasawa mo? Lalo na't inagaw mo lang ito. Nakangising wika ni Stella at tila ba napahiya si Stacy dahil sa tinura ni Stella. Ilang sandali pa ay bigla na lamang pumasok ang isang binata. Stella, love, you forgot your purse. Wika ni Matthew at doon ay natigilan ng lahat. Matthew? Gulantang na wika ni Stacy at hindi ito makapaniwala sa kanyang nasaksihan. The multi-billionaire Matthew Fierro is with Stella Craig? Wika ng isa sa mga bisita. Yes, I am Matthew Fierro, Stella's fiancé. Wika ni Matthew. Ano kayang gagawin ni Stacy sa paglutang nila Stella at Matthew sa kanilang kasal? Matutuloy pa kayang kasal ni Stacy? Abangan sa susunod na kabanata. Ang ika-4 na kabanata. Yes, I am Matthew Fierro, Stella's fiancé. Wika ni Matthew sabay hawak sa bewang ni Stella. Doon ay nagulantang ang lahat sa unexpected na pagdating nila Stella at Matthew. Hindi akalain ng lahat na ang isang Matthew Fierro ay fiancé at mapapangasawa na ni Stella. Nagulat naman ata kayo masyado. Don't worry, Stacy. May fiancé na ako na hindi hamak na mas better than my ex-fiancé who cheated on me with my own sister. Sige na, ituloy niya ng kasal. Wika ni Stella at matamis na ngumiti. Inalalayan pa ito ni Matthew para lang makaupo. Hindi naman makapaniwala si Stacy nang makitang presensya ni Stella at kasama pa ito ng kanyang ex na si Matthew na matagal na panahon niya nang hindi nakita. Bakit kayo nandito? Hindi naman kayo imbitado At saka paano kayo nakapasok dito? Galit na tanong ni Stacy at nag-hysterical na ito sa puntong yon. Napangiti na lamang si Stella dahil kitang-kita niyang inis at galit sa mukha ni Stacy.
Kaagad naman na hinawakan ni Andre ang kanyang mapapangasawa at saka ito binulungan. Don't ruin the moment, Stacy. Hayaan mo na lang ang Stellang yan. For sure nandito yan para mag-inis. Kaya kung magpapadala ka sa galit mo, ay talo ka. Bulong ni Andre kay Stacy. Napapikit na lamang si Stacy at inis na inis ito kay Stella na para bang gusto niyang magsisinigaw sa sobrang galit at dahil sa tinura ng mapapangasawang si Andre ay nagpigil na lamang si Stacy ng kanyang galit. Doon ay nagsalita si Andre. Kalmado lamang ito ngunit sa totoo lamang ay nabigla din ito sa biglang pagsulpot nila Stella kasama pa nito ang binatang kanyang kinaiinisan. Mabuti naman at nakarating ka, Stella. Kahit na hindi ka namin naimbitahan. Pagpasensyahan mo na si Stacy, siguro nadala lang siya ng emosyon niya kaya niya nasabi ang bagay na yon. Anyway, Father, pakituloy na po ang seremonya. Wika ni Andre at hinawakan ang kamay ni Stacy. Muling humarap ang dalawa sa isa't isa. Napairap na lamang si Stella at napabulong. Mga plastic. Bulong ni Stella at umira pa. Kaagad naman itong sinaway ni Matthew at hinawakan ang kanyang kamay. Focus on our goal. Bulong ni Matthew at natahimik naman si Stella. Sa totoo lamang ay biglang nakaramdam ng kuryente si Stella nang hawakan ni Matthew ang kanyang kamay at pakiramdam ni Stella ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kakaiba ang sensasyon sa kanyang nararamdaman sa puntong yon. Ngunit isinawalang bahala na lamang iyon ni Stella at nag-focus na lamang ito sa kanilang goal sa araw na yon. Okay, fine. Sabi ko nga. Wika ni Stella at hindi na lamang umimik. Nakinig sila Stella sa matamis na vow ng dalawa para sa isa't isa at naiiling na lamang si Stella. Matapos panggitin ng pare ang Kiss the Bride ay hinalikan na ni Andre si Stacy sa labi. At doon ay hindi sadyang tumulo ng pusa ang luha ni Stella. Wipe it. Huwag mong ipakita sa kanila na sasaktan ka. Remember what they did to you? Wika ni Matthew at kaagad na pinahid ang luha ni Stella sa mata. Matapos ang seremonya ay kaagad na dumiretso sa reception ng mga ito kasama na sila Stella at Matthew. Doon ay agaw atensyon si Stella at laking gulat ni Stella dahil naroon ang kanyang mga magulang. Stella anak, nakauwi ka na pala, bakit hindi mo man lang kami nasabihan? Tura ng ina ni Stella. Mom? Dad? Ano ginagawa niyo dito sa wedding ni Stacy? Takang tanong ni Stella sa kanyang mga magulang. Well, inimbatahan kami ni Stacy. Dahil matagal na din naman ang nangyari at finally, you moved on, edi dumalo na kami ng dad mo. Pero sa totoo lang, ayoko sanang umattend kami ng dad mo. Kaso sabi ni Stacy, walang maghahatid sa kanya sa altar. Paliwanag naman ng ina ni Stella. At wala naman ang kaso ang bagay na yon kay Stella. Bakit wala kayo sa wedding kanina? Takang tanong ni Stella. After kasi maihatid ng dad mo si Stacy, nagpunta na kami dito. Ayaw na namin makinig sa mga vow nila na emerald. Naiinis lang kami ng dad mo dahil naaalala pa din namin ang ginawa nila sa'yo. Sagot nito sa sariling anak at naliwanagan naman si Stella. Okay po. Tipid na wika ni Stella. Anyway, baka naman ipakilala mo kami dyan kay Mr. Fierro, anak. Wika ni Don Raul at bumaling kay Matthew. Dad, Mom, this is my fiancé, Matthew. Pakilala ni Stella kay Matthew at nagulantang naman ang mga magulang ni Stella. What? Fiancé? Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin na may boyfriend ka na? Anyway, that's not the matter. Ang mahalaga ay masaya ka, anak. Well, for you, Mr. Matthew Fierro, please lang, huwag mong sasaktan ang anak namin dahil kapag nasaktan pa si Stella, hindi na namin alam kung ano pang aming magagawa. Wika ni Don Raul at ngumiti naman si Matthew. Makakaasa po kayo na hindi ko sasaktan ang anak ninyo. Right, love? Wika ni Matthew at ngumiti naman ng matamis kay Stella. Yeah, don't worry about me, Mom and Dad. Secure ng puso ko kay Matthew. Wika ni Stella at matamis na ngumiti sa kanyang mga magulang. Oh, ang sweet nyo naman. Anyway, paano ba kayo nagkakilala nitong anak ko? Tanong ni Don Raul kila Matthew. Doon nagkatitigan ng dalawa at dahil napaghandaan na nila ang bagay na yon, ay alam na nilang isasagot.
We met at the bar. Nakangiting wika ng dalawa. Wow, sa bar talaga? Saan? Here in the Philippines or in the US? Pag-uusisa ng ina ni Stella. Sa puntong yon na madami nang naakit sa tawanan nila Stella at kwentuhan, kung kaya't ang ilang bisita ay lumapit na din sa table nila Stella. Tila ba naagawan ng atensyon si Stacy dahil halos lahat ay nakatingin kila Stella at ito din ang pinag-uusapan ng iilang bisita. She will ruin our wedding. Tora ni Stacy at nanggigigil na ito. Calm down. Hayaan mo na lang sila. Panigurado yan ang plano nila Stella. Ang sirain ang araw ng kasal natin. Wika ni Andre at napapailing na lamang ito. No, hindi ako papayag na sirain niya ang isa sa pinakamahalagang araw sa buhay ko. Wika ni Stacy at gigil na gigil ito. Samantalang sila Matthew naman at Stella ay giliw na giliw dahil naisagawa nila ang kanilang plano. Alam niyo, ang perfect niyong maging couple. Parehong gwapo at maganda at parehong angat sa buhay. Pinagpala kayo ng Diyos at pinagtagpo. Wika ng isa sa mga bisita at giliw na giliw ang mga ito sa dalawa. Well, pinagtagpo ng Diyos ang puso naming parehong sawi. Pahapyaw na tora ni Stella. Oh, bakit naman? Curious na tanong ng mga ito. That day kasi di ba nga broken ako, so I decided to go to the US. At doon ko binuhos ang buhay ko for almost 6 months. Then we met in a bar. Sobrang lasing ako noon at nawala ng malay, but then Matthew came over and rescued me. Inuwi niya ako sa bahay niya. When I woke up, I was so shocked kasi nasa unfamiliar place na ako. So I decided to go down and I saw him. Gulat na gulat ako kasi isang Matthew Fierro ang kasama ko sa iisang bahay. Iniisip ko na may ginawa siya sa akin, but he was such a gentleman. Kahit na sinukahan ko siya sa damit, inalagaan niya pa rin ako that night. At sa puntong yon, we started our friendship. And as days go by, we fell in love. Mahabang pagkukwento ni Stella at namangha naman ang mga ito sa kwento nila. Well, parang telenovela ang buhay pag-ibig ninyo. Congrats sa inyong dalawa. Soon, kayo naman ang ikakasal. Masayang wika ng mga ito kay Stella. Yeah, we're planning to have our wedding. At ayaw naming madaliin. Gusto muna naming enjoyin yung relasyon namin as a couple. Kaya lahat ng bagay ay dinadaanan namin sa masusing pagpaplano. Tura ni Stella at mangha naman si Matthew sa husay nitong magsalita. Seryoso lamang si Stella habang nagsasalita at sumasagot sa bawat nagtatanong sa kanila. Curious lang kami. Di ba dapat ikakasal na kayo ni Andre? Ano nangyari? Bakit sa half-sister mo siya ikinasal? Curious na tanong ng mga ito kay Stella. Napatingin naman si Matthew kay Stella at tinitigan ito kung maaapektuhan ba ang dalaga, ngunit nananatili itong walang emosyon. I apologize, but I think it's best to just keep that story private. At saka bakit pa natin uungkatin ang nakaraan, right? Wala na yon. It was just a misunderstanding, you know. Kapag kayo ang nakatakda, kayo talaga. Pero kung hindi, huwag nang ipilit. Wika ni Stella at napangiti naman si Matthew. Yeah, that's right. Saka no need ng pag-usapan ng nakaraan. Masaya na kami sa kanya-kanyang relasyon na meron kami. Maging masaya na lang din tayo at huwag nang balikan pa ang mga pangyayari na tapos na. Wika ni Matthew at ngumiti sa lahat. Habang pinagkakaguluhan sila ni Stella, ay nagngit-ngit na naman sa galit si Stacy. Inagaw na kasi ni Stella ang atensyon ng lahat. Sa inis ni Stacy ay kinuha nitong mikropono at saka nagturan. Listen everyone, I just want to hear a message from my little sister, Stella. Handa ka naman siguro sa ganito, right? Biglang wika ni Stacy at doon ay napukaw niya ang atensyon ng lahat. Napailing na lamang si Stella at napabulong. Gaga talaga, pinahamak ang sarili. Bulong pa ni Stella. Hayaan mo na, don't make a scene na magmumukha kang bastarda, okay? Relax, calm yourself. Remember what I told you. Wika ni Matthew at inilalayan pa nito si Stella paakyat ng entablado. Doon ay matamis na ngumiti si Stella at saka nagsalita. Pleasant day to everyone.
Hindi ko akalain na magbibigay ako ng mensahe sa ating bride tonight. But I came prepared, so nothing to worry. Well, first of all, congratulations sa inyong dalawa. Sa totoo lang, this is my dream. Ang ikasal kay Andre. Pero ang universe ayaw akong payagan. Pero ayos lang kasi binigay naman sa akin ng Diyos ang isang Matthew Fierro who loves me for who I am and not what I have. Wala naman akong nais sabihin sa bagong kasal kundi sana magtagal ang relasyon ninyong nagsimula sa kamalian. Sana maging masayang pagsasama ninyo kahit nakasakit kayo. Anyway, that was in the past. So take care of your relationship and stay strong. Wika ni Stella at nambula naman sa inis si Stacy dahil sa puntong yon si Stella ang panalo. Para bang nainsulto ang kanyang pagkatao dahil sa ginawa ni Stella at sinambit nitong mensahe, pakiramdam ni Stacy ay ginisa siya ni Stella sa sarili niyang mantika. Natawa naman ang patago si Matthew dahil sa mga sinambit ni Stella. You did it right! Bravo! Wika ni Matthew. Sa puntong yon, tagumpay ang dalawa nang sirain ang araw ng kasal ng dalawang taong nanakit sa kanila. Nagpatuloy ang kasiyahan at nais ng kalad ka rin ni Stacy si Stella palabas, ngunit hindi niya magawa dahil sa dami ng tao. Maya-maya ay naisipan ni Stacy na lumapit kay Stella. Hello, Sissy! You look gorgeous! Peking puri ni Stacy kay Stella at napangiti naman si Stella dahil sa kaplastikan ni Stacy. Alam mo, Stacy, you look like a Barbie in Disney. Puri naman ni Stella kay Stacy. Yeah, I know that, but thanks for the compliment. Wika ni Stacy. Ngumisi naman si Stella at saka nagsalitang muli. Pero alam mo ba, ayoko sa Barbie nung bata pa ako. 'Di ba alam mo yon? Kasi yung mga Barbie, plastic. Walang pakundangan na wika ni Stella at bahagyang natawa naman ng ilang bisita. Sa ines ay umalis na lamang doon si Stacy at nagdabog sa banyo. Pagbalik nito, ay kitang-kita niya na agaw atensyon na naman si Stella kung kaya't bigla itong sumingit sa usapan. Stella, paano mo nga pala nilandi si Matthew? Ang ikalimang kabanata. Natawa na lamang si Stella sa tinura ni Stacy. Nagulantang naman ang lahat sa sinabit ito at hindi makapaniwala ang mga taong nakasaksi sa pinakitang pag-uugali ng bride. What are you saying? Hindi naman ako katulad mo na manunulot. Oh, mali pala. Mang-aagaw pala. Hindi din ako malandi kasi wala naman akong inagaw. We both love each other. Kahit natanungin mo pa si Matthew. Diba love? Wika ni Stella at natatawa ito sa puntong yon dahil si Stacy na mismo ang nagpahiya sa kanyang sarili. Doon ay agad na nagturan si Matthew. Yup, love. We both love each other. Salamat sa babaeng nanloko at nang iwan sa akin. I found a perfect girlfriend at soon to be my wife. Wika ni Matthew. At saka matamis na hinalikan sa pisngi si Stella at tila ba napahiya naman si Stacy sa ginawang yon ng binatang si Matthew. Don't act like a fool, Stacy. Huwag mong sirain ang sarili mong wedding day. Bahala ka. Ikaw din ang magsisisi sa huli. Sa bagay, sanay ka naman na pala na mapasama sa mga controversy. Tila ba nang iinis na wika ni Stella kay Stacy. Babe, let's go to our table. Excuse us, mukhang masama ang pakiramdam ng bride. Wika ni Andre at kaagad na hinila palabas ng venue si Stacy at doon ay nag-usap ang dalawa. Ano ba, Andre? Kanina ka pa pigil ng pigil sa akin. Ay, that woman. Ang lakas ng loob niyang dumalo sa wedding ko. At sumasagot-sagot pa siya. Palibhasa si Matthew ang kasama niya. Wika ni Stacy. So affected ka? Kasi ex mo si Matthew? Tell me, may pagtingin ka pa din ba doon? Tara ni Andre at doon ay nag-umpisa na mag-away ang dalawa. Are you insane? Kasal na nga tayo, ang kitid pa din ang utak mo. Hello? Ako may gusto pa doon? Hell no! And for your information, I'm not affected to him. Apektado ako kay Stella. Just look at her. That damn woman. Kinuha niyang atensyon ng lahat.
Galit na wika ni Stacy at halos maglumpasay na ito sa inis. Kung patuloy kang magpapaapekto kay Stella, panigurado walang mangyayari at masisira ng tuluyan ang wedding day natin. Huwag mo na lang pansinin si Stella. Deadmahin mo na lang siya. Or kung gusto mo, umuwi na lang tayo. Wika ni Andre at pilit na pinakalma ang kanyang asawa. Anong uuwi? Eh di kapag umuwi ako, iisipin ng gagang yon na nanalo siya sa akin. And I will not allow it. It's my wedding day, not hers. Hindi ako papayag na tong espesyal na araw ko ay sisirain lang ng basurang babaeng gan. Wika ni Stacy at inayos ito ang kanyang sarili. Then don't act like that. Manage your anger. Walang mangyayari pag puro galit at inis ang paiiralin mo. Litanya ni Andre sa kanyang asawang si Stacy. Oo na, alam ko. Kumanda sa akin ng babaeng yan. Gusto niya ng gulo? Pwes, ibibigay ko sa kanya. Anong akala niya sa akin? Uurungan ko siya? Asa siya. Inis na tara ni Stacy habang masamang nakatingin sa kanyang kapatid na si Stella. Please lang Stacy, huwag kang gumawa ng anumang gulo. Be patient. Dahil kapag pinatulan mo si Stella, mas lalo lamang lalala ang sitwasyon. Kung pwede nga lang umuwi na lang tayo para lang makaiwas sa gulo. Pakiusap ni Andre sa kanyang asawa. Doon ay galit na sumagot si Stacy. Tapos ano? Magpifiling bidang ex mong haliparot? Aba, hindi ako papayag. Ayokong pati ang wedding day ko ay sirain ng babaeng yan. Matapos ang pag-uusap na yun ng mag-asawa ay bumalik na sa loob si Stacy at Andre. The bride is here. Ayos sa bang pakiramdam mo? Plastic na tanong ni Stella sa kanyang kapatid. Ngumiti naman ang peke si Stacy kahit na ang totoo ay gusto niya nang saktan si Stella. I am perfectly fine. Thanks for asking. Sagot ni Stacy at ngumiti pa ito sa iba pang mga bisita. Alam mo Stacy, sa tingin ko, you need to go home. You look tired, diba guys? Wika ni Stella at kumuha pa ito ng sipatsa sa ilang bisita sa kanilang table. Oo nga, pansin din namin. Alam mo Stacy, tama si Stella. You need some rest. Baka mamaya masyado ka lang exhausted at maapektuhan pa pati ang honeymoon mo. Ikaw din. Kami nagsasabi lang sa'yo. Wika ng ina ni Stella at doon ay napabuntong hininga naman si Stacy. I'm good naman po. Hindi naman po pwedeng iwanan ko mga bisita namin, diba? Nakakahiya naman po. Magalang sagot ni Stacy at ngumiti na matamis sa mga ito. Pakiramdam ni Stacy ay pinagtutulungan siya ng mga ito at pinagkakaisahan. Well, kung iniisip mo mga bisita, I can manage it naman for you, Sisi. Presenta ni Stella, ngunit mabilis iyang tinanggihan ni Stacy. No, I can manage it naman, but thanks for the offer. Matapos ang usapan na yon ay umalis na si Stacy sa table nila Stella at pinuntahan tsaka sinalubong pang ibang mga bisita. Ayos ka na ba? Nag-aalalang tanong ni Andre sa asawa. Paano ako magiging ayos kung pinipilit ng babaeng yon na magpahinga ako? Even her mom and other visitors. Nagpresenta pa nga siya eh. Kita mo pabibat pabida talaga yung ex mong yon? Inis na sagot ni Stacy kay Andre. Hay nako, sinabi ko naman sa'yo, wag mo nalang pansinin. Kasi kapag nagpa-apekto ka sa kanila, our wedding will be a disaster. Kilala pa naman kita Stacy, hindi ka patatalo. Litanya ni Andre sa asawa. Talaga? Tipid na wika ni Stacy at umira pa. Mabilis lamang na lumipas ang oras at natapos din ang araw na yon. Sa sobrang pagod ay kaagad na nagkulong si Stacy nang makauwi sila ng asawang si Andre. Sa kabilang banda, labis ang tuwang nararamdaman ni Stella at maging ni Matthew. Nakita mo ba yung reaksyon ni Stacy? Para siyang nakakita ng multo. Nakakatawa pa siya dahil pinahiya niya ang kanyang sarili. So pathetic. Natatawang wika ni Stella habang prenteng nakaupo sa sofa. Well, we got their attention. Ang ganda nga ng grand entrance mo. Everyone was shocked seeing you with me. Lalo na si Stacy at Andre. Tapos ang ganda pa ng mga punchline mo. Tagos hanggang buto. Pagsang-ayon naman ni Matthew. Nung gabing yun ay nagdiwang ang dalawa dahil nagawa nila ang unang plano at yun ay ang sirain ng wedding day ni na Andre at Stacy.
Pagsapit ng kinabukasan ay dumalaw sila Stacy sa tahanan nila Stella. "Oh, napadalaw kayo. Anong meron? Dapat kaming dumadalaw sa inyo bungad ni Stella sa bagong kasal. "I miss Dad kaya ako nagpunta dito." Wika ni Stacy at napatango naman si Stella. "Nasa sala si Dad, dun mo siya puntahan." Sagot ni Stella at aalis na sana ito nang biglang nagsalitang muli si Stacy. "Anyway Stella, we both know na hindi tayo okay. Pwede ba maging totoo na lang tayo at wag na magplastikan?" Tora ni Stacy at doon ay hinarap ito ni Stella. "Sino ba sa ating dalawang plastic? Hindi ako yon. Dahil lahat ng ipinapakita ko ay totoo lang. Paharap akong lumaban, hindi patalikod." Wika ni Stella at kaagad itong umalis. Ni hindi na nga hinintay pa ng dalaga ang sagot ni Stacy. "Bastos talaga." Bulong ni Stacy at dumiretso na lamang ito sa sala upang makausap ang kanyang ama. "Stacy, what brought you here? May kailangan ba kayo ng asawa mo?" Bungad ni Don Raul sa kanyang panganay na anak. "Wala naman po, Dad. Napadalaw lang po." Wika ni Stacy at nagmano pa sa kanyang ama at ganun din ang ginawa ng asawa niyang si Andre. "Ganun ba? Anyway, nandito na ulit si Stella sa mansyon. Nagkita ba kayo?" Yes, Dad. Siya nga po nagturo sa amin kung nasan ka." Nag-uusap ang mag-ama, tila ba parang walang kasalanan si Stacy kung makipag-usap dito. Ilang sandali pa ay dumating si Stella sa sala at may dala-dala itong pagkain para sa kanila. "Magmerienda po muna kayo, ako mismo ang nagluto niyan." Wika ni Stella at matamis ang umiti sa mga ito. "Thanks, but I'm not hungry." Tipid na tura ni Stacy at doon ay seryosong tumingin si Stella sa kapatid. "Huwag ka mag-alala, wala yung lason. At hindi ko gagawin ang bagay na yon. Kaya nga nang sabi ko sa'yo, harap-harapan ako kung kumilos. Hindi kita papatayin sa ganyang paraan." Tila ba paninindak na wika ni Stella kay Stacy at napalunok na lamang si Andre sa bangis ng kanyang dating kasintahan. "I know naman Stella, sadyang busog lang ako." Sagot ni Stacy at peking umiti. "Okay, kung may kailangan kayo tawagin niyo lang ako. Dad, masarap po yan." Matamis na wika ni Stella sa kanyang ama at umalis na. Matapos noon ay napangiti ng palihim si Stella dahil kitang-kita niya ang takot at kaba sa mga mata ni Stacy. Matapos na makausap ang ama ay nagpaalam na sila Stacy. "Dad, dito na po kami ni Andre." Paalam ni Stacy at doon ay sumingit sa usapan si Stella. "Dad, bakit hindi mo na lang kaya pabalikin si Sissy dito sa bahay?" Suwestyon ni Stella at natulala naman si Stacy sa tenora ni Stella. "Are you sure? Hindi ba awkward para sa inyong magkapatid?" Tanong ni Raul at sinigurado pa niya sa anak kung sure ba ito. "Yes naman, Dad. Bakit naman po magiging awkward? Dahil po ba sa nakaraan? Let's just move on and start a fresh life. Isa pa masaya na po ako with my fiancé. At alam ko po na ganun din si Stacy at Andre. Right, Sissy?" Tura ni Stella at bumaling pa ito kay Stacy. "Ikaw, kung ayos lang sa'yo. Ayaw naman namin na pagsiksikan namin ang sarili namin. Lalo na kung hindi ka pa nakaka-move on." Tura ni Stacy at tumawa naman si Stella. "Ako? Siyempre naka-move on ako. May fiancé na nga ako, diba? Huwag na nating ungkatin pang mga bagay na tapos na." Sagot ni Stella. Nang dahil sa suhesyong iyon ni Stella ay bumalik nga sa mansyon si Stacy at Andre. Doon na isinagawa ni Stella ang kanyang plano, ang agawin ng atensyon ni Andre. Palagi naman na dumadalaw si Matthew sa tahanan nila Stella at tuwang-tuwa ang dalaga dahil tila ba wagi sila sa kanilang pagigante. Hanggang isang araw ay nagkasalubong sa hallway ng mansyon sina Stella at Andre. "You look gorgeous, Stella. Bagay na bagay sa'yo ang suot-suot mo." Puri ni Andre kay Stella. Matamis naman ang umiti si Stella at mas lalo pa ito nagpa-sexy sa harapan ni Andre. "Talaga, Andre? Sa tingin mo ba bagay sa akin tong suot-suot ko?" Tanong ni Stella, tila ba inaakit niya si Andre sa bawat ngiti at haplos niya sa kanyang ex. Oo naman. At saka maganda ka naman talaga eh. Mas lalo ka lang gumaganda ngayon. I like your outfit." May ngiti pa sa labing puna ni Andre kay Stella. "Sa tingin mo, sinong mas maganda sa amin ang asawa mo?
Saad pa ni Stella at matamis ang ngumiti na tila ba nang aakit. Doon na hindi nakapagpigil si Andre at hinatak niya si Stella. Ikaw, syempre. Nagsisisi nga ako na niloko kita. Gayong mas maganda ka at mas magaling ka naman kaysa sa ate mo. Tora ni Andre at doon ay palapit ng palapit ang mukha nito. Kaagad naman na umiwas si Stella at pilit na kumalas kay Andre, ngunit wala itong magawa at doon ay hinalikan siya ni Andre. Nanlaki naman ang mga mata ni Stella at pilit na itinulak si Andre palayo sa kanya. Ngunit sadyang malakas ito kumpara sa kanya. Sakto naman at napadaan si Stacy sa lugar kung nasan si Stella at Andre. Doon ay kitang-kita niya ang paghalik ng kanyang asawa kay Stella. Mga taksil! At dito nagtatapos ang ating kabanata. San kaya hahantong ang eksenang naabutan ni Stacy? Hanggang kailan mag-aaway ang magkapatid? Abangan sa susunod na kabanata. Ang ika-6 na kabanata. Kaagad na itinulak ni Stella si Andre at sinampal niya pa ito ng malakas. Matapos sa gawin ng bagay na yun kay Andre ay bumaling naman si Stella kay Stacy. Itali mo asawa mo, wika ni Stella. At doon ay sasaktan sana ni Stacy si Stella, ngunit inawat ito ng kanyang asawa na si Andre. Tama na, wika ni Andre sa asawang si Stacy. At doon ay umalis na si Stella. Nag-away pa ang dalawa, tuwang-tuwa naman si Stella pero diring-diri ito sa halik sa kanya ni Andre. Kinabukasan ay dumalaw si Matthew kay Stella at kaagad na ikinuwento ni Stella ang nangyari. Kung nandun ka lang at nakita mo sana kung anong itsura ni Stacy at kung paano silang nag-away ni Andre. Nakangiting pagkukwento ni Stella kay Matthew. Hindi alam ni Matthew dahil para bang nakakaramdam ito ng kirot sa kanyang puso sa hindi malaman na dahilan. Ngunit sa halip na isipin ng bagay na yon, ay nagpanggap na lamang si Matthew na ayos lang at normal lang ang lahat. Sayang hindi ko nakita. Anyway, ayain sana kitang kumain sa labas if free ka. Wika ni Matthew at pumayag naman si Stella. Kaagad na nagtungo ang dalawa sa restaurant na napili ni Matthew at laking gulat nila dahil nandun din sila Stacy. Labis na tuwa naman ang naramdaman ni Stella at doon ay pinagselos na lamang ito. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-inggitan ng dalawa ay bigla na lang naging moody si Matthew at nag-aya na itong umuwi. Biglang sumama ang pakiramdam ko, wika ni Matthew at wala nang nagawa si Stella at umuwi na din. Kaagad na dumiretso sila Stella sa tahanan ni Matthew. Ayos ka lang ba? Bigla ka kasing nanahimik, wika ni Stella kay Matthew. Hindi naman umimik si Matthew kung kaya't kinulit ito ni Stella. Masama lang pakiramdam ko, wika ni Matthew. Naniwala naman si Stella at bahagyang nag-alala sa kalagayan ng binata. Kinapa nito ang noo ng binata. Ayos ka lang ba? Baka may gusto kang kainin, nag-aalalang tanong ni Stella kay Matthew. Wala, malamig na tugon ni Matthew. Doon ay napakunot ang noo ni Stella at nilapitan si Matthew at saka tinitigan nito sa mga mata ang binata. Nagulat naman si Matthew sa ginawa ni Stella at bahagyang lumayo, ngunit nagkamali ito ng galaw at nahalikan niya ang dalaga. Kapwa ng laki ang mga mata ng dalawa at agad na lumayo si Stella. Pasensya na, paghingi ng pasensya ni Matthew. Ayos lang, hindi mo naman sinasadya. Namumulang sagot ni Stella at kapwa hindi makatingin sa mata ang isa't isa ang dalawa. Doon ay tinanong ni Matthew si Stella. Bakit mo ba ginawang bagay na yon? Tanong ni Matthew kay Stella. Doon ay sumilay ang pilyang ngiti sa labi ni Stella at nagturan. Nagsiselos ka ba? Biglang tanong ni Stella at doon ay nanlaki naman ang mga mata ni Matthew. Ako, nagsiselos? Kanino naman? Maang-maangan na tanong ni Matthew. Sus, nagsiselos ka siguro Matthew kay Andre at Stacy. Siguro may pagtingin ka pa rin sa ex-lover mong si Stacy? Aminin, wika ni Stella at inasar pa nito si Matthew. Doon ay agad na bumawi si Matthew at inasar din si Stella. Ikaw nga, grabe ang tingin mo kay Andre, titig na titig. Halatang halata ka kaya, baka ikaw ang may gusto pa rin sa ex-lover mo. Bawi naman ni Matthew kay Stella. Natawa naman si Stella at kaagad itong nagpaliwanag. Ohe, dyan ka mali. Hindi ako tumititig kay Andre dahil nagsiselos ako. Tinitignan ko to dahil panay ang tingin niya sa akin at nakita kong inis sa mukha ni Stacy. Paliwanag ni Stella.
Doon ay tila ba nawala ang galit sa puso ni Matthew. Sa totoo lamang ay tila ba nagsiselo si Matthew sa tinginan ni Stella at Andre kanina. Ngunit ngayon na nalaman niya na ang dahilan ng dalaga ay umayos na ang mood nito. Samantalang si Stella ay panay pa din ang asar kay Matthew. Sus, ayaw pa umamin. Ano, gusto mo pa si Stacy ano? Patuloy na panunodyo ni Stella kay Matthew. Magtigil ka nga Stella, kaya ako bumalik para magigante. Hindi para muling bawiin si Stacy dahil wala na akong nararamdaman para sa babaeng yan. Wika ni Matthew at napatangu-tangu naman si Stella. Doon ay naisipan ni Stella na mamasyal sila sa mall. Alam ko na, para mawala yung nararamdaman mo, mamasyal na lang tayo sa mall. Wika ni Stella at kaagad naman na pumayag si Matthew. Nagbonding ang dalawa at doon ay alam na ni Matthew na unti-unti na siyang nahuhulog sa dalaga. Kung ano-ano ang pinuntahan nila Stella at doon ay nagkaroon ng moment ang dalawa. Nakakuha ko ng teddy bear! Nakangiting tura ni Matthew kay Stella. Wow, ang galing mo naman! Wika ni Stella at masayang-masaya ito. Bakit ikaw, wala ka pa bang nakukuha? Takang tanong ni Matthew kay Stella. Wala pa malas ata ako dito. Nakasimangot na wika ni Stella. Sige, sa'yo na lang to. Wika pa ni Matthew at ginulo na nito ang buhok ni Stella. Labis naman ang tuwang nararamdaman ng dalawa at masaya naman si Matthew at mas lalo niya pang nakilala ang dalagang si Stella. After that day ay naganda naman sila Matthew para sa birthday ng daddy ni Stella na si Don Raul. Imbitado lahat. At sa kalagitnaan ng party ay nagtungo si Stella sa hardin para magpahangin dahil hindi naman siya sanay sa ganong klaseng kasiyahan. Doon ay sinundan nito ni Andre at nag-usap ang dalawa. Pasensya na sa nangyari nung nakaraan Siguro nadala lang ako sa bugso ng damdamin. Pasensya ka na at napapahama ka dahil sa akin. Nasaktan pa kita noon. Wika ni Andre at humingi ito ng pasensya kay Stella. Sa susunod, huwag mo nang gagawin yon. Magtino ka na, Andre, dahil may asawa ka na. Wika naman ni Stella. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay bigla na lamang napuwing si Stella at hinipan ni Andre ang mga mata nito. Ngunit nakita iyon ni Matthew at para bang nakaramdam agad ito ng selos at inundayan ng suntok si Andre. Agad na inawat ni Stella si Matthew at doon ay nagalit ito. Ano ba, Matthew? Wala namang ginagawa si Andre. Awat ni Stella kay Matthew. Walang ginagawa. Hindi makapaniwalang tanong ni Matthew at naiiling pa ito. Hindi naman pinansin ni Stella ang tinura ni Matthew at tinulungan nito na makatayo si Andre. Ayos ka lang ba, Andre? Tanong ni Stella kay Andre. Oo, ayos lang ako. Wika nito at napahawak sa kanyang labi. Tignan mo ang ginawa mo, Matthew. Bigla-bigla ka na lang nananakit. Tura ni Stella kay Matthew at masamang tinignan ng binata. Hindi naman nagsalita si Matthew at dahil sa ines ay umalis si Matthew at umuwi na lamang. Sinundan naman ito ni Stella at kinausap si Matthew. Hindi naman umimik si Matthew at nanatili itong walang kibo. Bakit mo ginawa yun, Matthew? Kaagad na tanong ni Stella kay Matthew. Matalim naman na tumingin ito kay Stella at saka ito galit na nagsalita. Kinampihan mo na siya kasi okay na kayo. Wala lang ako sa'yo dahil ayos na kayo. Akala ko ba babalik ka para ipadana sa kanyang ginawa niya? Pero sa nakikita ko, bumalik ka para bawiin siya. Paano na ako? Sunod-sunod na tura ni Matthew at doon ay nanlaki naman ang mga mata ni Stella. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Stella kay Matthew. Natahimik naman si Matthew at inulit muli ni Stella ang tanong niya. Pero bigla na lang siyang hinalikan ni Matthew at doon ay nawala na ito ng malay dahil lasing na pala si Matthew dahil nag-inom pala ito pag-uwi. Napailing na lamang si Stella at inayos si Matthew sa sofa. Noong araw na yon ay doon na natulog si Stella. Kinabukasan ay maaga pa lamang ay gising na si Stella at nagluto ito at ginising si Matthew. Hiyang-hiya naman ang binata nang maalala ang kanyang ginawa at kaagad itong humingi ng pasensya kay Stella. Pasensya na sa nangyari. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. At saka nakainom na din ako noon. Paghingi ni Matthew ng pasensya, doon ay nagtura naman si Stella. Sana wag nang maulit pa. Tipid na wika naman ito. Matapos noon ay patuloy lamang dalawa sa pagpapanggap at nalaman ni Stella na nakaahon pala ang kumpanya nila Andre.
Ngunit madami itong pagkakautang doon na naisip ni Stella na bilhin ng kumpanya nila Andre sa pamamagitan ng unknown person. Are you sure na bibilin mo talagang walang kwenta nilang kumpanya? Paninigurado pa ni Matthew kay Stella. Well, para lang ipamukha sa kanila na walang-wala na sila. At isa pa, siguradong magsasabong ang mag-asawa dahil nag-invest si Stacy sa kumpanya nila Andre. Nakangiting wika ni Stella at doon ay nagtagumpay ito dahil pumayag ang dad ni Andre dahil lubog na nga sila sa utang. Inis na inis naman si Stacy dahil nasayang ang investment niya. Damn, wala talaga kayong isip. Inis na inis na tura ni Stacy. Wow, ginawa lang ni dad ang dapat niyang gawin, Stacy. Baliw ni Andre sa kanyang asawa. Dapat gawin? Panigurado nagpepiesta na si Stella ngayon dahil wala na kayong kumpanya at iniisip no na karma natin yon. Tura ni Stacy. Hanggang ngayon ba big deal pa din sa'yo ang isipin ni Stella at ang ibang tao? Lugi na ang kumpanya. Oo, nakaahon nga ito pero kalaunan lulubog din ito dahil sa dami ng pagkakautang ng pamilya ko. Wika ni Andre. Unti-unti na nag-away sila Stacy at Andre. Doon ay todo comfort na si Stella sa sister niyang si Stacy. Pero mailap ito kaya hinayaan na lamang ni Stella. Hanggang isang araw habang naghihintay si Stella kay Matthew sa mall, dahil nagbanyo ito, laking gulat niya na makita si Andre na may kasama ang ibang babae. At agad iyon kinuhaan ng larawan ni Stella at ipinakita kay Stacy at galit na galit si Stacy at inaway nitong asawa. Ano ito, Andre? Niloloko mo lang ako? Wisit ka? Galit na tura ni Stacy sa asawa. Ano ba yan? Inis sa wika ni Andre at doon ay nanlaki ang mga mata ni Andre. Ano yan? Lintik ka. Buti na lang at nakita ka ni Stella, hayop ka. Galit na wika ni Stacy. Nako, paniwala ka dyan, edited lang yan. Wika ni Andre at sinubukan pa nitong paikutin ng asawa. Hindi ako tanga kagaya mo, ungas. Wika ni Stacy at sa puntong yon ay umiiyak na ito. Napangiti naman ang palihim si Stella at sa isipan nito ay sinasabing iyan ang karma mo. Doon ay kaagad na nagsorry si Andre, ngunit galit pa din si Stacy. Dahil doon ay pinaalis sa Don Raul si Andre at doon ay iyak si Stacy. Kaagad na umalis si Stella, tuwang-tuwa ito sa kanyang silid dahil naparamdam niya na kay Stacy kung gaano kasakit ang makitang may kasamang ibang lalaki ang taong mahal niya. Samantalang si Stacy naman ay hindi nito matanggap na niloko siya ni Andre at nakita naman ito ni Matthew. Doon ay inabutan siya ni Matthew ng panyo. Napaangat naman ang kanyang ulo si Stacy at doon ay napatanong ito kay Matthew. Bakit ba ang pait niyo sa akin? Kahit na sinaktan ko kayo? Biglang tanong ni Stacy sa binata. Naaawa ko sa iyo, Stacy. Sagot ni Matthew. Ganun ba? Naaawa kayo sa akin kaya ganito kayo? Matthew, bakit ganun? Napaka-unfair ng mundo. Biglang tanong ni Stacy at napakunot naman ang noon ni Matthew sa tanong ng dalaga. What do you mean? Takang tanong ni Matthew at hindi nito maunawaan ang naisip pahiwatig ng dalaga. Bakit lahat na lang napupunta kay Stella? Bakit hindi sa akin? Tanong nito at doon ay bigla na lamang hinalikan ni Stacy si Matthew at nakita iyon ni Stella. Ano nangyayari dito? San kaya hahantong ang tagpong yon? Ano kayang gagawin ni Stella pagkatapos masaksihan ang nangyari yon sa pagitan ni na Matthew at Stacy? Abangan sa susunod na kabanata. Ang huling kabanata. Nanlaki ang mga mata ni Matthew nang dahil sa ginawa ni Stacy at agad itong tumayo. Oh, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng emosyon ko. Paghingi ni Stacy ng pasensya, ngunit ang totoo ay sinadya niya ang bagay na yon dahil nakita niya si Stella na palapit sa kanilang pwesto ni Matthew. Hindi pa din talaga ito nagbabago dahil malaking inggit nito kay Stella. Samantalang si Matthew naman ay kaagad na nagpaliwanag. Stella, wala akong ginagawang masama. Si Stacy ang humalik sa akin. Nagulat na nga lang ako sa ginawa niya. Paliwanag ni Matthew kay Stella. Doon ay blanko nagsalita si Stella. Hindi ka pa din nagbabago, Stacy. Kaya ka niluloko kasi manluloko ka din. Don't worry, Matthew. I know my sister well. Hindi ka ba nakamot ni Andre at ngayon ang fiancé kong inaakit mo? Tura ni Stella. Doon ay narinig ni Don Raul ang lahat ng usapan.
Kahit kailan wala ka pa din pagbabago, Stacy. Tamang kapatid mo. Kaya ka niloloko dahil manluloko ka din. Galit na wika ni Don Raul. Dahil sa nangyari ay pinaalis ni Don Raul si Stacy. Wag na po, kami na lang ni Stella ang aalis. Tura ni Matthew, at matapos na ngang pangyayaring yon ay umuwi na sa bahay ni na Matthew sila Stella. Tahimik lamang ang buong biyahe ng dalawa dahil hindi inimika ni Stella si Matthew. Pagdating sa bahay ni Matthew, doon ay nagsalita na si Stella. Umamin ka nga sa akin, Matthew. Mahal mo pa ba si Stacy? Seryosong tanong ni Stella kay Matthew, at doon ay kaagad na sumagot si Matthew. Hindi na. Wika ni Matthew, at doon ay nagturan muli si Stella. Bakit sa nakikita ko ay parang mahal mo pa siya? Umamin ka na lang, Matthew, para aware ako. Diretsang tanong ni Stella kay Matthew. Napailing naman si Matthew at hindi makapaniwala sa sinambit ni Stella. Bakit mo ba pinipilit ang bagay na tapos na? Dahil ba ayos ka na kaya itinutulak mo na lang ako sa kanya? Ni minsan ba naging mahalaga ba ako sa buhay mo? Stella naman, kung iniisip mong nangyari kanina, wala lang yon. Si Stacy lang ang may gusto nun at hindi ako. Nagulat na nga lang ako nang gawin niya yon. Ano ba, Stella? Dire-diretsong wika ni Matthew. Natigilan naman si Stella sa mga tinura ni Matthew. Oo naman, mahalaga ka sa akin. Ano bang klaseng tanong yan? Tura ni Stella. Napabuntong hininga naman si Matthew at doon ay nagturan. Hindi ko ramdam, Stella. Wika ni Matthew at pumasok na lamang sa kanyang silid. Matapos ang pangyayaring yon ay hindi na nagpansinan ng dalawa. Mga ilang araw na din na hindi nagkibuan ng dalawa. Hanggang sa nakatanggap na lang ng tawag si Stella mula sa mama niya na naaksidente ang dad niya at nahulog daw sa hagdan. Po, ano pong nangyari? Bakit po naaksidente si dad? Sunod-sunod na tanong ni Stella. Hindi ko din alam, anak. Wika ng ina ni Stella at doon ay napaupo na lang si Stella at nag-unang rumagasa ang luha sa kanyang mga mata. Napansin naman niya ni Matthew at hindi nito natiis pa si Stella. What happened? Takang tanong ni Matthew kay Stella at doon ay naluha ng dalaga at napayakap kay Matthew. Si dad na aksidente siya. Matthew, kailangan nating puntahan siya. Wika ni Stella at umiiyak na ito sa puntong yon. Kumalma ka lang, pupuntahan natin ang dad mo. Huwag kang mag-alala. Tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo, okay? Magiging okay din ang lahat. Pagpapakalma ni Matthew kay Stella. Pasensya ka na, Matthew. Pati patuloy ikaw ay nadamay dahil sa akin. Pati pa ikaw ay nahihirapan ng dahil sa akin. Wika ni Stella at pinahid naman ni Matthew ang luha nito sa mata. Ayos lang, ginusto ko din naman yon. Wika ni Matthew at umiti kay Stella. Kahit na nagtalo pa sila, hindi talaga matiis ni Matthew si Stella, lalo na ngayon na may problema itong kinahaharap. Matapos na makapag-usap at kumalma si Stella, ay agad nang nagtungo sa ospital sila Matthew. Mom, kamusta po si Daddy? Kaagad na tanong ni Stella sa kanyang ina. Umiiyak ito at nangangatog dahil sa nangyari. Nahulog sa hagdan ng dad mo. Hindi ko alam kung paano dahil wala namang nakakita. Stella, kumatos ang dad mo. Wika ng ina ni Stella at doon ay tila ba ng lambot ang tuhod ni Stella. Hindi makapaniwala si Stella na ang malakas niyang ama ay ganon ang kalagayan. Tila ba sinisisi ni Stella ang sarili dahil kung nandun lamang siya sa kanilang tahanan, ay maaaring hindi sana nangyari ang bagay na yun sa kanyang ama. Nakaalalay naman si Matthew kay Stella at hindi ito umalis sa tabi ng dalaga. Stella, kumalma ka lang, okay? Baka mapano ka niyan. Kailangan mong magpakatatag para sa dad at mom mo. Wika ni Matthew at pinapakalma nito si Stella. Naging palaisipan kung bakit nahulog ang dad ni Stella. Mom, si Stacy, nasan siya? Tanong ni Stella at ito lamang ang naisip ni Stella na maaaring gumawa ng ganong bagay sa kanyang ama. Kaagad naman nang sumulpot si Stacy kasama ang kanyang asawang si Angie. Alam kong nasa isip mo, Stella, pero wala ko nung araw na yon. Dahil nasa kwarto ako at kung hindi ka naniniwala, tanungin mo yung maid na nakakita kay Dad. Dahil nasa kwarto ako nun. Ang totoo yan, tulog ako nun. And I can prove that, diba, tita?
Wika ni Stacy at bumaling pa sa ina ni Stella. Ganun pa man na hindi naniniwala si Stella kay Stacy at malakas ang kutob nito na may kinalaman si Stacy sa nangyari sa kanilang ama. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kapag nalaman ko na may kinalaman ka sa nangyari kay Daddy, trust me, I can do everything just to make you suffer. Pagbabanta ni Stella kay Stacy. Don't blame me, tura ni Stacy, at doon ay umalis na lang si Stella at pinigil ang kanyang sarili. Kaagad naman itong sinundan ni Matthew at huminto ito sa hardin ng ospital. I can't trust that woman. Alam ko at nararamdaman ko na may kinalaman siya sa nangyari kay Dad. Wika ni Stella at gigil na gigil ito sa puntong yan. Mahirap ang binta. She can use that against you. Kumalma ka lang, Stella. Kung duda kayo mag-imbestiga ka, I will help you. Wika ni Matthew. Doon ay kumalma naman si Stella. Pasensya ka na pala, Matthew, sa inasal ko nung nakaraan. Hindi kita pinansin kasi naisip ko na baka ayaw mo akong kausapin. That's why I gave you space dahil yun ang nakikita kong paraan. Wika ni Stella at ngumiti naman si Matthew. Parehas lang tayo nang naiisip. Pero hayaan mo na yan. Ang mahalaga ay maayos na tayo. At higit sa lahat ay makakahanap tayo ng sagot sa nangyari sa iyong dad. Wika ni Matthew. At doon ay naalala ni Stella na meron palang hidden CCTV sa part ng bahay kung saan nahulog ang dad niya. Wait, tara sa mansyon. Masasagot ng katanungan natin. Wika ni Stella. At kahit na nagtataka ay sinamahan ni Matthew si Stella sa kanilang tahanan. Laking gulat ni Matthew nang kuhain ni Stella ang isang hidden CCTV at ikinonect niya ni Stella sa kanyang cellphone. At doon ay nakita nila na nagtalo ang dalawa. Si Stacy at ang daddy ni Stella. Anong pinagtatalunan nila? Takang tanong ni Matthew at doon ay gigil na gigil si Stella habang hawak-hawak ang cellphone niya at pinapanood ang CCTV footage. Sabi na nga ba, si Stacy ang may kasalanan. She will pay for this. Galit na wika ni Stella. Kaagad na bumalik sa ospital si Stella at Matthew. Pagdating ay isang malutong na sampal ang iginawad ni Stella kay Stacy. Bakit ka ba nananakit? Takang tanong ni Stacy at napahawak pa ito sa kanyang pisngi. Doon na ito kinumpronta ni Stella. Anong pinagtalunan niyo ni Dad? At kailangan na humantong sa ganito? Tanong ni Stella at ipinakita ang CCTV footage. Kaagad na nangatog si Stacy nang makita ang pagtatalo nilang mag-ama. Doon ay napaluhod si Stacy at nagturan. I'm sorry. Hindi ko sinasadya na matulak si Daddy. Masyado lang ako nadala sa emosyon ko. Umiiyak na wika ni Stacy. Bakit nga kayo nagtatalo ni Dad? Anong pinagtatalunan niyo? Sunod-sunod na tanong ni Stella kay Stacy. Napayuko naman si Stacy. Anak ko ni Mommy sa labas. Nauutal na sagot ni Stacy. Nanlaki naman ang mga mata ni Stella dahil sa kaniyang narinig. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Stella. I asked Dad about the past. Gusto kong malaman kung bakit itinago ni Mommy ang totoo at bakit hindi sa akin pinaalam ni Daddy ang totoo. I just wanted to know the truth pero he refused. Tinalikuran niya ako. Hinawakan ko siya pero tinanggal niya ang kamay ko and then na out of balance siya. I tried to reach him pero gumulong na si Dad pababa. Paliwanag at pag-amin ni Stacy. Bakit hindi mo siya dinala sa ospital? Tanong muli ni Stella. Natakot ako kaya nagpunta ako sa room ko. Pero I felt guilty kaya I called the maid and asked her kung nasan si Dad. Doon ko kunwaring pinahanap si Dad and pretended to be asleep. Doon na nga nakita ng maid si Dad and called Tita. I'm so sorry. Alam ko na hindi na maibabalik pa ng sorry ko ang mga bagay na nagawa ko na pero trust me, pinagsisisihan ko yon. Wika ni Stacy at nakaluhod pa din ito. Dahil kumatos ang dad ni Stella, nagkasundo na lamang silang dalawa. Ngunit nagigilty pa din si Stacy sa kanyang nagawa, kaya nagpa siya ito na aalis na lamang kasama si Andre. Bago umalis si Stacy ay minarapat nito na magkausap silang dalawa ni Stella. Anong kailangan mo? Tanong ni Stella kay Stacy.
Doon ay hinawakan ni Stacy ang kamay ni Stella at lumuhod. Alam kong madami akong nagawang kamalian sa'yo at lubos ko yung pinagsisisihan. Alam ko na ngayon na hindi mo pa ako mapapatawad. But I wish someday we will be okay like the old times. Wika ni Stacy at doon ay pinatayo naman ito ni Stella. Galit pa din ako sa'yo, Stacy. Pero masaya ako dahil natutunan mo na mali ka. Oo, aminado ako. I came back to revenge. Pero unti-unti kong napagtanto na hindi paghihiganti ang susi sa lahat. Sana sa muli nating pagkikita ay tuluyan ng maghilom ang sugat. Wika ni Stella at doon ay nagyakapan ang dalawa. Matapos na makapag-usap ay sa mismong araw na yon ay umalis na si Stacy kasama ang kanyang asawang si Andre. Sa paglipas ng mga araw, nagising ng ama ni Stella at unti-unti nang nanumbalik ang pangangatawan at lakas nito. Hindi naman umalis si Matthew sa tabi ni Stella at nang tuluyan ng gumaling ang ama ni Stella ay sinabi nila ang totoo na pagpapanggap lamang ang lahat. Matapos noon ay naupo na sa hardin ng dalawa. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Matthew kay Stella. Ang totoo niyan hindi ko din alam. Ikaw ba? Babalik ka na ba sa dati mong buhay? Malungkot na tanong ni Stella. Sa puntong yon, tapos na ang pagpapanggap ng dalawa at ang dapat na paghihigante ay hindi na nagawa pa ni Stella. Doon ay napabuntong hininga si Matthew. Stella, kung sasabihin ko na totohanin natin ang lahat, papayag ka ba? Tanong ni Matthew kay Stella. Noong unay inisip pa ni Stella na nagbibiro lamang si Matthew. Ngunit nang ilabas ni Matthew ang isang wedding ring, ay doon ito napagtanto na seryoso nga ang binata. Oo naman. Nakangiting wika ni Stella. Doon ay inamin ng dalawa ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Kalaunan na ikinasal na nga si Stella at Matthew. Naging masaya ang pagsasama nila at hanggang sa kasalukuyan ay bitbit pa din nila ang aral mula sa nakaraan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.